Kwento nyo na po sa amin, Pastor, how did you get hooked sa droga para masira po ang inyong buhay? Yes po. Actually, nung matuto po ako niyan, syempre, kahit naman sino mga dumaan dyan sa ganyang bisyo ay dadating ka sa punto na mawawalan ka na ng kaibigan, mawawalan ka na ng kamag-anak, asawa, pamilya, to the point na ultimo bahay, wala ka nang matirhan. No? Kasi wala ka nang iisipin kung hindi yun na lang eh. So to the point na kung wala ka ng trabaho, wala na magtitiwala sa'yo, pumayat ka na ng todo, grabe na yung pagkapayat mo, wala na maniniwala sa'yo, talagang sa karsada ka na matutulog. At inabot ko po yun. Huh? Ako po ay talagang naglalatag na. Literal na naglalatag na ng karton sa karsada. Medyo social ako ng konti. Sa ospital ako natutulog. Sa waiting area ng ospital. Para kunwari, ikaw waiting ka lang sa pasyente sa taas. Pero naglalatag ka pa rin ng karton. Ano po? Ganon. Tapos medyo magdadala ka lang ng, alam niyo, pandikoko na 5 piso isa. Mga 3 piraso nun, naka-plastic, ilalagay ko sa bulsa ko. May dala akong tubig. Pag natulog ako ron, pag nagising ako, nagugutom ako, kakagat na ako ng 3 kagat. Iinom na konti tubig, tulog uli. Yun po yung panahon na nagpapahinga ka pagka natapos ka ng mga 3 days ka nang hindi nakakapagpahinga eh. So, obligado, magre-regain ka ng strength mo eh. So, magtutulog ka ngayon nun. Then, pagka nagising ka na uli, ako naman po ay napahiwalay na nga noon sa aking pamilya, ay natuto naman ako magmasahe. Magmassage. So, yun po ang naging kinabubuhay ko. Pagkakagising ko, hanap ng mamamasahe. Marami naman po, pagdating sa ganyan, maraming pwede kong mapagmasahihan ng mga motorcycle shop, yung may-ari, yung nagpapagawa ng motor, mga ganun po eh. No? Dito sa Las Piñas area. So, to the point na one time, ito pong mga driver and conductor naman ng isang bus company ay mga namamasahe ko. Niyaya nila ako doon sa garahe nila. No? Sabi nila, pero mga ano ko rin yan, mga kasama ko rin sa bisyo yun. Nung niyaya naman nila ako doon, nakilala ko yung pastor na, kasi may sariling church yung kumpanya eh. So, namasahe ko siya, tapos inaaralan niya ako, sinasabi niya, magsimba ka sa amin. Sabi ko, opo lang ako ng opo, para lang magpamasahe siya sa akin. Para pakainin niya lang ako. Kasi, tigdarating ako, pinapakain niya ako agad eh. So, ganun lang po ng ganun. So, Pastor, yung kinikita mo sa masahe, pinambibili mo ng drugs. Tama? Yes, yun pa rin po. Lahat ng kikitahin mo, pambibili mo ng droga, tapos yung mga tira-tira na naiipon mo ng konti, yun ang pagkain mo. Kaya tinapay lang kinakain mo. Tama? Yes po. Kasi hindi ka na makakain talaga eh. Kasi nga, ang priority mo, drugs. Drugs lang talaga. Secondary lang yung pagkain. Hindi ka talaga kakain. So, kwento niyo na, Pastor, paano ho kayo binago ng Panginoon? Iyon po. Nung ito pong pastor na ito, doon sa bus company, ay pinilit niya ako lagi at one time, December 15, 2015, if there is such thing as a miracle, isang araw lang po, tinanggal po sa akin ni Lord lahat yung bisyo na yan. Kumapit na po ako sa Panginoon doon sa church na yon na may bus company, company church po kasi yun. At tapos ito pong may-ari, ang sabi niya, nung malaman niya nila na ako tapos ng ganito, direktor ako ng eskwelahan, sabi niya, bakit hindi ka nalang magtrabaho uli sa, mag-inspector ka ng bus? Di ako po yung nag-inspector ng bus. Pero nahirapan po ako kasi siyempre, panik-panaog ng bus, hindi naman po ako sanay ng ganon. Managerial position po ako lagi So, kinuha nila ako, HR officer. Yan. Medyo maganda-ganda. Talaga sa opisina. At napakinabangan naman po nila. Actually, hanggang ngayon, ako po ang nag-aasikaso ng mga paperworks, mga business correspondence ng kumpanya. And meron po silang simbahan. Ang sabi nila, kung mo teacher ka dati, tingin namin bagay ka magpastor. Pinag-aral pa po nila ako.
nakapagtapos pa po ako ng 4 na taon, degree in theology and Bachelor of Science in Biblical Studies. Cum laude pa po ako. Wow. galing. Nagtiwala For 4 sila years. sa inyo, ha? Yeah, Grabe ang tiwala nila sa inyo. Nakapagtapos pa po ako uli. Tapos, yun po, associate pastor ako ng church nila dahil meron naman po talagang head pastor dito. Nakatira po kami sa, may mga unit po ang mga pastors. From the company, nakaipon naman po tayo ng konti, nag-invest po ako sa company. So, investor na kayo ngayon ng kumpanya? Po. Pastor nila ako, nag-invest pa ako sa kanila. So yun po ang bumubuhay sa aming mag-ama. May anak pa po kasi akong bunso na babae, na grade 9 na pinag-aaral ko. At yung isa kong anak na lalaki na nasa misis ko kasi separated po kami, ay kahit pa paano, kung pambaon-baon lang, ay nabibigyan ko na rin, ay maganda naman po. Talagang binago po ng Panginoon ang aking buhay. So yung na-develop kayo, anong sinabi ng mga kapwa niyo preso? Nung alam naman nila, hindi naman sikreto, di ba? Opo, hindi po secret. Oo, Yung anong mga sabi iba, nila? binubuli po kami, sinasabi nila, lugod lang yan sa kulungan, paglaya nyo, wala na, kasi dala lang ng pangangailangan, dala lang ng pagkaburyong, kaya nyo nararamdaman yan, sinasabi po nilang ganun. So, ako po, nagtiwala naman po ako sa kanya, kaya hanggang ngayon matatag pa rin po yung relasyon namin. Oo. Hindi naman kayo parang pinagchichismisan doon sa loob ng kapwa Madalas preso. po. Madalas ang chismisa ng mga marites. O mga marites doon. Anong sinasabi nyo, Oni? Kasi si Oni tahimik. Anong sinasabi nyo, Oni, pag pinagchichismisan kayo? Pakiulit po. Oo, anong sinasabi ni Oni? Ano nagiging reaksyon niya kapag pinagchichismisan kayo doon sa loob? Wala na lang po akong kibo, ma'am. Hindi ko na lang po sila pinagiginggan. Hindi na. Deadman na lang. Ano yung pinaka-lowest point sa buhay nyo sa loob na kaya nga sinabi mo, Loida, na dumating ang punto na akala mo wala ka ng kaagapay, tas nakita nyo at natagpuan yung isa't isa. Ano yung lowest point para sa inyo, sa buhay nyo sa loob? Ako po kasi yung pinaka-lowest point ko po doon is nung nangulila po ako sa tatay ko kasi that time po na nasa loob ako is nag-pass away po yung tatay ko. Namatay po yung tatay ko sa loob. Tapos po, so that yung pong time na yun partner ko na po siya, parang magkarelasyon na po kami. So, siya po yung naging sandalan ko noon na sinabi niya po sa akin na kahit na wala na yung tatay mo, nandito pa rin ako para sa'yo. Yung kung gano'n yung mga pinanghawakan ko po na salita niya. Kasi sobrang wasted ko po nun kasi gusto ko lumabas, gusto ko makita yung tatay ko. Oo. Hindi pwede. Sobrang lungkot po. Opo, hindi po pwede. Gano'ng Kasi kahirap din po nun. Loida, gano'ng kahirap magkaroon ng karelasyon sa loob ng isang bilangguan? Masasabi ko po na hindi naman po kasi totally mahirap eh. Kasi po, inisip ko po siya bilang inspirasyon. Pangalawa po is yung nagtiwala po ako sa kanya na totoo po yung mga sinasabi niya which is na-prove niya naman po. During that time nung hindi ako nakuha sa RP team, talagang bagsak ako kasi 3 times yun nandun ako sa 24 players. Tapos last cut is 15, no? Tapos nung hindi ako nakuha, yun yung parang dark moments ng career ko talaga, no? Kasi galing akong Cebu tapos kinuha ko ng San Miguel, Mika pa noon. So maganda pa yung Mika ako talaga, no? I was siguro second ako sa Rookie of the Year nung time na yon, no? Si Louis Brill ang number 1. Tapos after that, nag-try out nga ako sa RP team. Yun yung time na doon ako bumagsak, no? Doon ako, kasi ako lang mag-isa sa Manila. My family was in Cebu. So talagang wala. Talagang nung hindi ako nakuha, napasok na ako sa maraming bisyo, no? Inom, sigarilyo, tapos marijuana, yun, gano'n, kasi wala pang shabu nun. Tapos, yun, nasira yung pag-aaral ko.
Tsaka yung attitude ko used to be a very positive person. Tapos yun, wala sa akin yun. Oo. Talagang parang ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Oo. So I was really down, no? Oo. And that Ano was po the yung time. Coach, Oo. ano yung pinaka lowest point po ng inyong pagkalungkot at pagkalulong po sa sa bisyo at pinagbabawal na gamot? Ito yun, no? The lowest point was when yung mga bisyo ko na sabay-sabay na ginagawa ko. Tapos dumating yung point na wala na talaga akong pera. At yung bahay ko kasi sa Manila noon, tambayan ng mga barkada ko na players at saka mga seaman, no? Kasi nung I was in Manila, my father has a kumpare who is a seaman. Tapos doon ako tumira sa agency, no? Tapos naging kaibigan ko yung mga seaman. So during that time nanonood sa games ko. But during that time also na talagang bumagsak yung hindi ako nakuha sa RP team. Kasama ko na sila, no? Sumasama ako sa inuman, yung mga ganun ba. Kaya wala na kami. Yung kumbaga wala na kaming makain, and the turning point was, if I am not mistaken, meron akong kaibigan na niluto niya yung plato na walang laman. Talagang kasi walang-wala na kami, you know. That was the time that I said to myself na eto na talaga yung lumuhod ako. Actually, nagpray na ako noon. Then I asked the Lord, no, yung masinsina na, di ba? Lord, sabi ko sa kanya, Lord, papuntahin mo ako sa PBA. Yun yung una kong hiningi sa kanya. Kasi since I was a kid, I was really dreaming to become a professional basketball player. Tapos pangalawang hiningi ko kay Lord, Lord, what is life? Hindi ko na maintindihan eh. Para bang naghahanap ako ng formula, di ba? Yung bang basa ka ng libro sa basketball, basa ka ng libro sa science, meron eh, pero sa life, paano? Yan. Tapos pangatlo, sabi ko, make me an engineer because I'm already 4th year in Adamson that time. So yun yung tatlo. At doon naman, that was the time na talagang 3 years nag-try out ako sa RP team. No, hindi ako nakuha, hanggang 24 lang ako. But in 3 months lang siguro, I was already in the PBA. So yun yung turning point, Wow. no? Pagsak, tapos wala na akong mapuntahan eh, di ba? Doon na ako talagang masinsina na nagdasal. Hindi na ho kayo, you never got back to taking drugs or hindi na kayo umiinom after po ninyo makapasok sa PBA? Hindi, actually process eh. Hindi agad-agad eh. So pa rin. Alam mo, ito ginagawa ko no, ang marijuana niluluto ko sa itlog. Segundo lang yun, no? Mga 5 to 10 seconds lang. Tapos kinakain ko yan before the game, before the practice. Ang galing ko maglaro, sa tryout nga, nagulat nga si David Dalupan eh. Kaya nga kinuha nga ako sa greatest champion team yun. Pero of course, ang katawan ko, bumabagsak, no? Kasi downers naman yan eh. First 3 games ko sa PBA, nagmamariwana pa ako noon. Tapos kain ako, di ba? Before the game. Pero second quarter na ako ginagamit eh. So yung mariwana, pababa na. Pababa na. Nung naglaro ako, wala na ako sa timing, no? So nasira yung doon ako 3 times nangyari yon. Tapos si Coach Baby Dalupan, the winning coach before Team Cone, no? Talagang galit siya sa akin. Ano nangyari sa sarili mo? Kundi coach, laban ako coach. Pero after that, nag-practice kami. Doon lang ako sa tabi, hindi niya ako ginamit. So I was so down. But fortunately, yung teammate ko si Joel Banal, nag-reach out siya sa akin. Tapos kinaibigan niya ako, yung bang kinausap niya ako. And during that time,
I think way ni Lord yon na masagot yung pangalawang yung hiningi ko sa kanya na what is life. Kasi during that time, merong nagbigay sa akin ng Bible. No? I was coaching in Adamson IE department. Kasi IE ako, Adamson ako eh. So, champion kami pag inter-IE, yung gano'n. Mapua IE, Adamson IE, gano'n. So, when I was in the PBA, they got me as a coach. They gave me a Bible. So, hindi ko naman tinapon. Nung nag-reach out si Joel sa akin, I knew then that he was reading the Word of God. Tapos, sinabi ko sa kanya, Joe, meron akong Bible sa amin. In the course of our, kwentuhan, sabi niya, basahin mo, pare. Sige, eto, basahin mo, ganun. Kaya naging kaibigan ko siya. Every day, sabi niya, before, after practice, mag-usap tayo. Until such time na, sabi niya, after mga 2 weeks siguro, sabi niya, gusto mong umattend sa fellowship this coming Sunday? Sabi niya sa akin, sige. Eh, syempre ako, gusto ko, di ba? Kasi naghahanap ako I was searching So, during that Sunday, dinaanan nila ako sa bahay. Tapos pumunta na nga ako sa fellowship. Pagdating ko doon, grabe. Yung pagpasok ko pa lang talagang sayawan, kantan, iyakan, palakpakan. Ang saya nila, grabe. Tapos, my heart was so hungry. No, during that time. Talagang empty ako parang doon, parang na-feel ako doon, na-feel ko yung presence ni Lord doon. Yan po ang kanyang itsura. Siya po ay palaboy-laboy sa kalsada. Sige, Berta, ikwento mo sa amin. Itong mga kuha na ito, kailan ba kinuha ito at bakit ka napunta sa ganitong klaseng sitwasyon? 2018 po yun, Sir Julius, mga 10-10. Dati po akong drug addict at street dwellers for 20 years. Palaboy-laboy lang ako sa kalye, tapos humihingi ng pera sa mga tao, pagkatapos kumakanta sa kanila. But until such time na dumating si Anton Camelo, nag-offer siya sa akin na tulungan niya ako dahil kawawa na daw ako. So, sumang-ayon ako sa kanyang kagustuhan na ipa-rehab ako, i-rehabilitation center. So, dinala ako sa rehab dito sa Safe Haven. At ito, gumaling na ako at maganda na ang aking kalagayan. At higit sa lahat ay nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tao na sumusuporta at tumutulong sa akin habang nandito ako sa Safe Haven. So salamat din sa iyo, Sir Julius, Ma'am Tintin, dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayo nagsusuporta sa akin at pinamid up yung yung sitwasyon ko kung kumusta na ba ako, mabuti na ba ako. O ngayon ako ay mabuti na, nasa magandang kalagayan at ako po ay patuloy pa rin na nagtatrabaho dito sa Safe Haven at gumawa ng kabutihan at tumulong sa kapwa drug addict na lumayo na sila sa pagdudroga at magbagong buhay na sila. Panahon na para to make shine of our life sa mga drug addict na hindi na sila malulungpa sa mga droga at mayroon silang bagong buhay na ginaganap. Dati ka bang Dati kang teacher? Before. That was long time ago. That was 1980. Julius Babaw. I'm teaching at the City Central School sa Cebu. Paano ka na-introduce sa droga? Isang kaibigan ko na wrong choice lang ako noon, natalo ako sa sa temptation na pinatake niya ako ng droga. So nung sinubukan ko kasi curiosity ako Sabi ko, I'm a teacher, I have to know this, kung ano ang droga. Kung ano ang reflection, kung ano ang tama ng droga. So tinitikman ko, okay nice, maganda, talkative ka, tapos creative ka, tapos lahat ng gusto mo magagawa mo. Parang tapos hindi alam mo yung merong subject meron ding objective. So napakaganda pag nagdudroga. So sabi ko, okay ito So hanggang sa simula yan. Nag-enjoy ka pa niyan. Ang ganda kasi
kadalasan ng mga drug addict, yung nakatikim pa sila nung una, okay maganda ito all right, ganun. So hanggang sa tumikim na ako, bumibili na ako palagi, hanggang sa dumating ang panahon na ang utak ko ang hinayjack ng shabu. So hanggang sa nawala na ako sa isip ko, hindi na ako pumupunta ng school, hindi na ako nagti-teach, nagsasalita na lang ako nag-iisa, hanggang sa lumalakad ako sa kalye, hanggang doon wala, nalimutan ko na lahat ng mga responsibilities ko as a teacher, hindi ko na naganapan pa. So kaya ganun, naging street dwellers ako, naging drug addict ako for 20 years, humingi ako ng pera sa mga tao. Pag humingi ako ng pera, naipon ko na, umabot na ng 3,000. Pupunta ako sa lugar na maraming shabu, doon bumibili ako. Tapos may bahay man na kubul ang tawag ng bahay, na aabangan mo ng pera, tapos bayaran mo ng 100 pesos, 50 pesos. So, ganun. Doon ka magtitake sa droga na binibili mo. So, ayun, doon hanggang sa nalulung na ako for 20 years, hanggang naging ganun na ang buhay ko, naging hindi mo na, wala ka nang pakialam. Wala ka nang pakialam sa itsura mo. No? Kahit na mukha ka na talagang taong bundok hindi mo na iniisip yun, basta makabili lang ng drugs. Taong grasa. Oh, yes. Kasi masarap Parang, ang shabu na ang nagtuturo sa akin. Bakit kaya ganun, Berta? Ako curious lang, no? Kasi syempre, alam ko naman, no, na pare-pareho ang kwento ninyo when it comes to drugs, no? Ganyan talaga ang evolution. Pero matalino kang tao, Teacher ka. Bakit hindi mo nagamit yung talino mo para magkaroon ka ng common sense na pag pinatagal ko pa to masisira ang buhay ko? Ba't di mo na control? Na-hijack na kasi yung main brain ko at saka yung memories ko sa sa droga. So kasi ang drugs kasi is disease. I mean ang addict ay disease, no? Isa siyang sakit na biglang sumulpot pag ginusto mo mag-take ng drugs. Ayan, susulpot ka agad, no? So parang ganun. So kaya nga naging ganun dahil po sa nalimutan ko na talaga lahat, Sir Julius, ang lahat ng gagawin. Ano yung Berta, ano yung pinaka lowest point, no, ng buhay mo? Yung talagang parang parang hirap ka na talaga. Yung pinaka sukdulan ng kahirapan. Yun, dumating din sa punto si Julius, Ma'am Tente, na sabi ko hindi ko na kaya. Umiiyak talaga ako, Julius Tente. One day, nung doon ako sa kalye, umiiyak talaga ako. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya, sobra na to, please. Tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan kita, ayokong mabaliw, ayokong mawala sa mata ng mga tao, ayokong mapalayo ako sa Diyos. Tulungan mo ako, Panginoon. Gumamit ka ng tao na tumulong sa akin para ako makaalis sa droga, para makabalik ako sa tama kong isipan, makabalik ako sa pagkatao ko, at kaya kong tumayo sa sarili kong paa, ganun. Alam mo, Julius, nung after days, tumating si Anton, parang dininig ako ng Panginoon na magpadala siya ng tao na tumulong sa akin. Umiyak talaga ako, Julius. Cry talaga ako. So, ayun, doon.